Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna kay Rohan Di Patalinghog, Real Dave, at John Del Laurela. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kabanata 1376. Nalaman mo ba ang iyong aralin? Okay, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sinipa ni Harvey York si Greg Finch sa lupa. Palayuan ang iyong mga kalalakihan at ipasara ang ospital na ito. Ipasara ang Edward Hospital. Hindi ka ba nagsasalita ng malaki? Sa sandaling ito, isang mapanirang tinig ang nagmula sa likuran ng karamihan. Sino ka sa palagay mo? Na ipasara ang Edward Hospital hanggat gusto mo. Ano ang karapatan mo? Nararapat ka ba? Batang Master Quinlan. Natuwa si Ashley Judd nang marinig niya ang tinig na ito. Pagkatapos ay pinahit niya ang kanyang ulo patungo sa direksyon kung saan maraming mga kabataang lalaki at babae. Young Master Quinlan, dumating ka sa pinakaangkop na oras. Ang brat na ito na lumabas mula sa kahit saan ay hindi lamang kumilos ng buo dito, ngunit sinaktan din niya ang ibang tao, at nais pa niyang isara ang ospital. Dapat kang mamuno ng hustisya para sa akin. Isang maunlad na binata ang lumakad sa sandaling ito. Nakasuot siya ng mga mamahaling gamit sa buong katawan niya. Mukha siyang mayamang tagapagmana, na may isang tabako sa kanyang bibig at higit sa 10 tao ang sumama sa kanya mula sa likuran. Nakita siya ni Ashley at mabilis na sinabi, "Young Master Quinlan." Si Ashley ay kumikilos ng walang takot habang siya ay nagsalita. Tila, ang pagkakakilanlan ng Young Master Quinlan ay tiyak na nagkakahalaga ng kanyang pansin. Inabot ng maunlad na binata ang kanyang kamay at hinaplos ang mukha ni Ashley. Pagkatapos ay itinulak niya siya palayo at sinabi ng malamig, "Basura, huwag kang umalis." Namula ang mukha ni Greg. Hindi man lang siya naglakas loob na magkaroon ng isang mapait na ekspresyon sa kanyang mukha sa sandaling ito. Maaari siyang ituring bilang isang karakter. Karaniwan niyang binubuli ang mga tao, ngunit maaaring inaasahan na hindi niya kayang saktan ng sinuman sa isang kritikal na sandali. Wala man lang siyang karapatang maging tauhan nila. Gayunpaman, sa sandaling ito, nakatayo siya sa gilid na tinatakpan ang kanyang mukha. Ayaw niya talagang umalis. Sa halip, mas interesado siyang makita kung sino ang mananalo upang siya ay makagawa ng kanyang bahagi sa hinaharap. Samantala, nakaramdam si Ashley ng kasiyahan matapos makita na dumating ang kanyang backer. Itinuro niya ang daliri niya sa mukha ni Harvey ng buong pagmamalaki. "Hoy, Harvey, alam mo ba kung sino ito? Ito ang Young Master Quinlan, si Carl Quinlan mula sa Georgia. Dapat narinig mo na ang pamilyang Quinlan ng Georgia, tama? Ika-8 sila sa nangungunang 10 pamilya sa dakilang bansa H. Siya rin ang pangunahing shareholder ng Edward Hospital. Kung sino ang humahamon sa Edward Hospital ay nangangahulugang hinahamon niya si Young Master Quinlan at pati na rin ang pamilyang Quinlan. Ano ang karapatan mo? Ano ang maaari mong gawin? Magmadali, lumuhod, at humingi ng awa ngayon." Si Holly at ang iba pa ay nakakaramdam din ng kasiyahan. Inisip nila na sa wakas ay nakabalik na sila sa kanya ng isang beses. Sa kanilang opinyon, gaano man siya kagaling sa pakikipaglaban, gaano man kataas ang kanyang katayuan, paano niya maihahambing ang pamilyang Quinlan, ang isa sa nangungunang 10 pamilya. Ang pamilyang Judd ay masyadong matanda na at mahiwaga, kaya ang mga ordinaryong tao ay maaaring hindi alam ang tungkol dito. Gayunpaman, ang nangungunang 10 pamilya ay kilala ng lahat. Alam ng lahat ang tungkol sa kanila. Bukod dito, ang lolo ni Carl ay ang pangalawang utos ng Southlight. Anong uri ng background ito? Ang sinumang nakilala niya ay matatalo lamang. Ilang beses na silang nakakita ng sila ay nasa bar, ang ilang mga makapangyarihang batang masters na tinatapakan ni Carl tulad ng tae na nasa tabi ng kalsada. Sa gilid, nagbuntong hininga si Greg at nagkaroon ng pag-iikot na maaaring matalo si Harvey. Kahit na si Harvey ay maaaring magkaroon ng isang maalamat sa likuran niya. Gayunpaman, si Carl ay ang kamag-anak na collateral ng pamilyang Quinlan. Kahit na ang taong iyon ay maaaring hindi maglakas loob na saktan ang pamilyang Quinlan mula sa Georgia, tama. Batang Master Quinlan,
Siya ang pangunahing shareholder at ang iyong taga-suporta din. Si Harvey ay tumingin kay Carl nang walang malasakit at sinabi, "Oo, bakit? Natatakot ka na ba ngayon? Kung natatakot ka, lumuhad at gumawa kung paano maglakad na tulad ng isang aso. Gayun din, dapat mong bayaran sa amin ang $150,000. Sa kasong ito, maaari kong hilingin sa Young Master Quinlan na palayain ka. Si Ashley ay may isang mapang uyam na hitsura. Kung hindi, ipinangako ko sa iyo na hindi ka na makakalakad sa labas ng ospital na buhay ngayon. Brother York, mas mabuti kung hindi tayo manggulo sa pamilyang Quinlan mula sa Georgia." Si Kyle Quinlan ay pangalawang utos ng Southlight. Napakahirap kung hinimok natin ang kanilang pamilya. Kahit na may ilang mga bayag si Marcus, nagulat pa rin siya nang marinig niya ang pangalan ng pamilyang Quinlan na nabanggit. Bagaman alam niya ng lubos na si Harvey York ay konsultant ng gobyerno ng Buckwood. Gayunpaman, kahit na ang first in command ng Buckwood na si Yoel Graham, ay walang pagpipilian kundi bumaba nang makilala niya si Kyle Quinlan. Ngumiti si Harvey at sinabi, "Okay lang." Siya lang ay taong mataas ang tingin sa sarili. Medyo sumimangot si Marcus at pagkatapos ay tumigil sa pagsabi ng anupaman. Dahil sinabi ni Harvey, kung gayon wala nang masasabi pa siya. Taong mataas ang tingin sa sarili. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na sabihin ito? Alam mo ba kung sino tayo? Ito ang Young Master Savior ng pamilyang Savior mula sa Walsing. Ito ang Young Master Jean ng pamilyang Jean mula sa Mordo. Ito ang Young Master Ortiz mula sa Parkson Foundation. Ikaw ay isang probinsyano lamang. Gaano kakatapang na sabihin ang mga taong katulad namin ay mga taong matataas ang tingin sa sarili. Sa sandaling ito, 7 o 8 kalalakihan at kababaihan sa mga damit na tsino ang lumapit at tiningnan si Harvey na may kalahating ngiti. Tila, ang mga iyon ay mga mainam ng mga malalaking pamilya at kumpanya sa mahusay na bansa H. Ang mga kabataan na iyon ay karaniwang nag-iikot na walang magagawa at walang mga karapatan sa mana sa pamilya. Gayunpaman, kinamumuhian nila ang mga tao noong nasa labas sila at nakagawa ng lahat ng uri ng mga kalupitan. Kung ang mga ordinaryong tao ay hindi sinasadyang masaktan ang mga ito, kadalasan ay magtatapos sila ng walang kahirap-hirap, at hindi sila mapigilan. Boy, napasok ka sa malaking problema ngayon. Hintayin mo lang. Kahit na ito ay Buckwood, hindi ka namin papatayin, ngunit kami ay babalatan ka ng buhay. Tila, si Carl Quinlan at ang iba pa ay itinuring na parehong sina Harvey at Marcus na mga pato na nakaupo. Ang lahat ng magagandang babaeng kasama na nasa tabi nila ay nakatingin kina Harvey at Marcus. Ang isang probinsyano ay talagang isang probinsyano. Gaano katindi ang hinihiling niya na isang pangkat ng mga mayaman na pangalawang henerasyon. Siya ay tiyak na walang paraan mula sa kanyang kalaliman. Nakangiti na si Carl at humakbang bago pa makapagsalita si Harvey. Pagkatapos ay tiningnan niya si Harvey nang may pag-aalipusta at sinabi ng malamig, "Ikaw ba ang gumagawa ng problema?" "Oo, Young Master Quinlan, ito ang brat." Sa sandaling ito, lumakad si Ashley kay Harvey na may masungit na hitsura. Inilapit niya ang kanyang magandang mukha sa harap ni Harvey at malamig na sinabi, "Bastard, hindi mo ba ako sinipa ng gusto kanina? Halika na ngayon. Inilalagay ko ang aking mukha sa harap mo upang hayaan mo akong sampulin. Mayroon ka bang mga bayag upang sampulin ako muli? Kung maglakas loob ka na sampulin ako, tiyak na mayroon kang mga bayag. Kung hindi, hindi ka isang lalaki." Ang pagkakaroon ni Carl bilang kanyang suporta ngayon, naramdaman ni Ashley na sa wakas ay makikitungo na siya kay Harvey. Sampal, sampal. Hindi nagsalita si Harvey habang nahaharap sa ekspresyon ng pagmamataas ni Ashley sa sandaling ito. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kanang kamay at binigyan siya ng 2 mag-asawang sampal. Si Ashley ay napaurong ng ilang mga hakbang pabalik matapos na masampal. Nagulat siya at labis na nagagalit. Hindi niya inisip na si Harvey ay magiging mapagmataas kahit ganap ngayon na nandito si Carl. May katuturan pa rin kung hindi niya alam ang tungkol sa pamilyang Judd at Young Master Carl. Pagkatapos ng lahat,
Ang mga wala sa itaas na circle sa pangkalahatan ay hindi alam ito. Gayunpaman, kung hindi alam ang tungkol sa pamilyang Quinlan mula sa Georgia, ang pangalawang utos ng Southlight, si Kyle Quinlan. Ito ay tunay na hindi makatarungan. Siya ba ay isang walang kabuluhan na damo? O wala siyang takot at hindi siniseryoso ang pamilyang Quinlan? Walang pakialam si Harvey. Ito ang unang pagkakataon na ako ay narinig ang kakaibang kahilingan. Dahil gusto mo, masisiyahan ako sa iyong mga kahilingan. Ngayon, sa palagay mo ba ay mayroon akong mga bayag? Ako ba ay totoong lalaki? Malamig ang hitsura ni Harvey. Nagpakita siya ng kalahating ngiti sa kanyang mukha na may kasuklam-suklam na ekspresyon, na bigla ang karamihan. Lahat sila ay mukhang matamlay. Young Master Quinlan, sirain ang brat na ito. Ang pangkat ng mga kasama na nakatayo sa likuran ni Carl. Lahat ay nakatitig sa kay Harvey York na may nakamamatay na aura. Ang dalawang sampal ni Harvey ay hindi lamang sampal sa mukha ni Ashley Judd kundi pati na rin sa kanila. Para sa kanila, ito ay tiyak na isang gawa ng paghihimok. Tinakpan ni Ashley ang kanyang mukha at sinabi ng labis, Young Master Quinlan, nakita mo ba ito? Ang brat na ito ay masyadong walang pakundangan. Sinampal niya ako sa harap mo. Hindi niya ipinakita sa iyo ang anumang paggalang, Young Master Quinlan. Ito ay masyadong hindi katanggap-tanggap. Hindi niya kinuha ang pamilyang Quinlan na seryoso. Patuloy na ginagatungan ni Ashley ang siga sa sandaling ito upang magalit si Carl kay Harvey. Hinawakan ni Carl ang kanyang kamay at sumanyas upang matigil ang paggalaw ng lahat. Di nagtagal, ngumiti siya kay Harvey at sinabi, hindi masama. Mayroon kang mga bayag. Marami akong nakitang mga baliw ngunit hindi tulad na baliw sa iyong lawak, kahit na maglakas loob ka na pukawin ako. Ito ang unang pagkakataon para sa akin. Ayokong makikipag-usap sa iyo. Baliin lang ang isang kamay at isang binti. Mag-iwan ng 1.5 milyon dito. Tapos na ang bagay. Kung hindi ka nasisiyahan, tawagan ang iyong mga kalalakihan. Kung maaari mong takutin ang aming gang, luluhod ako at gagapang sa harap mo. Kung hindi mo magagawa, kailangan mong masira ang lahat ng iyong paa at kamay. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Kalmado si Carl, at tila wala siyang gaanong mga palatandaan ng galit sa kanyang mukha. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi masabi na pag-aalipusta at pagka-arrogant sa mga salitang sinabi niya. Para bang ang buong Buckwood at maging ang buong Southlight ay nasa ilalim ng talampakan ng kanyang mga paa. Magagawa niya ang anumang nais niya. Si Holly at ang iba pa ay nagliliyab. Sa kanilang mga mata, si Harvey ay hindi naiiba sa isang patay na tao. Isang kamay at isang paa. 1.5 milyon. Walang pakialam si Harvey. Sino ka sa palagay mo? Ngumiti si Carl at sinabi, kahit na hindi ako mabuting tao, natatakot ako na hindi mo magagawang madala ang mga kahihinatnan kung magalit ako. Ano ang mga kahihinatnan? Ngumiti si Harvey sa pagtatanong niya. Si Holly, na nakatayo sa gilid, ay hindi na mapigilan. Tinitigan niya si Harvey na may parehong mga kamay sa kanyang mga balakang at sinabi ng walang kabuluhan, tiyak na hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Napakatanga mo. Anong uri ng pagkakaroon ng pamilyang Quinlan? Anong uri ng kapangyarihan ang mayroon kay Young Master Quinlan? Hindi mo ba naiintindihan? Maaari bang nais mong maghintay hanggang sa humiga ka sa lupa? Pagkatapos lamang makuha mo ang ideya kung sino ang iyong nilalaro. Tumingin si Carl kay Harvey ng isang ngiti at kumaway ang kanyang kamay. Nagutos siya, tulungan siyang masira ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga binti. Di nagtagal, marami sa kanyang mga bodyguard ang lumakad pasulong. Kasabay nito, ang mga tinatawag na mga batang masters mula sa mga mayayamang pamilya ay sumulong din sa isang nakangising mukha. Ngumiti si Harvey at hindi na nagsasalita ng anumang bagay na walang kaparirikan. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone upang tumawag at mag-dial ng ilang numero. Ang isang magalang na tinig sa lalong madaling panahon ay nagmula sa kabilang panig ng telepono. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Ang ngiti sa mukha ni Carl ay biglang nagyelo matapos niyang marinig ang tinig na ito. Old Quinlan, mayroong isang bata na nagngangalang Carl Quinlan.
Gusto niyang putulin ang aking kamay at ang aking binti. Ano sa palagay mo ang dapat kong gawin? Walang pakialam si Harvey. Sa kabilang panig ng telepono, ay napasinghap si Kyle at sinabi na kinakabahan, CEO York, pasensya na. Siya ang hindi karapat-dapat na anak ng pamilyang Quinlan. Mangyaring gawin kung ano ang nararapat sa gayong lalaki. Bas again, sinipa ni Harvey si Carl sa lupa bago pa matapos si Kyle na magsalita, at pagkatapos ay agad na sinira ang kanyang kaliwang paa. Sigaw ni Carl na parang baboy at naligo siya sa isang malamig na pawis. Naging patay na katahimikan ang karamihan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Naririnig ng buong Edward Hospital ang tinig na ito. Si Kyle Quinlan, na nasa kabilang linya ng telepono, malinaw naman na maririnig din ito. Si Ashley Judd at ang iba pa na malapit ng matawa sa kay Harvey York ay sumabog sa isang malamig na pawis sa ngayon. Medyo nababaliw sila, hindi nila inisip na si Harvey ay magiging mapagmataas sa ganoong sukat. Hindi lamang siya ay hindi nakatingin sa kay Ashley at Holly. Gayunpaman, wala rin sa kanya si Greg Finch. Kahit si Carl, na nakakagulat ang pagkakakilanlan, ay hindi rin sineseryoso niya. Nang marinig ng mga taong iyon ang telepono ni Harvey, wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Bukod dito, hindi nila inaasahan na si Harvey ay maglakas loob na tawagan ng direkta si Kyle. Ang pangkat ng mga mayayamang batang masters ay nanginginig sa galit. Palagi silang humahakbang sa mga tao. Kailan pa sila tinapakan? Sa sandaling ito, higit sa 10 tao ang nagmamadali patungo sa kay Harvey kasama ang kanilang mga bodyguard sa isang kilos ng pagsisikap na gagawin nila siyang tinadtad na karne. Hindi man lang tumingin si Harvey sa mga taong iyon ngunit patuloy na nagsasalita ng walang pakialam sa telepono. Old Quinlan, ano ang sinabi mo lang? Hindi kita maririnig. Sa kabilang panig ng telepono, ang tinig ni Kyle na medyo magalang. Sinabi niya, CEO York, wala akong sinabi. Walang sinumang nagngangalang Carl Quinlan sa aming pamilya. Maaari mong gawin ang nais mo. Mangyaring, wala nang ibang sinabi si Kyle matapos sabihin ito. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na hindi mag-hang up ng telepono. Si Harvey ay casual na itinapon ang telepono sa tabi ni Carl at sinabi ng walang pakialam, Young Master Quinlan, hanggat si Old Quinlan ay nang ahas na aminin na ikaw ay kanyang pamangkin, hahayaan kitang umalis sa parehong mga kamay at parehong paa. Ngunit, kung hindi siya, pagkatapos ay masisira ko ang isa sa iyong mga kamay at isa sa iyong mga binti. Paano ito? Kumilos si Harvey ng tunog na casual, na parang pinag-uusapan niya ang mga bagay na walang kabuluhan. Gayunpaman, sa sandaling ito, natural na pinalabas niya ang isang nagyayelo na aura. Nanginginig si Carl. Natural na narinig niya ang taong nasa kabilang panig ng telepono ay ang kanyang tiyuhin, ang pinakamalakas sa gitna ng pamilyang Quinlan ng Georgia sa Southlight, ang pangalawang in command ng Southlight, si Kyle Quinlan. Gayunpaman, hindi man lang naglakas loob si Kyle na mag-hang up ng telepono sa kay Harvey ngayon. Ano ang pagkakakilanlan ng taong ito? Huwag kang maglakas loob. Sa sandaling ito, nahihirapan si Carl na magsalita habang nakatingin kay Harvey. Bulong niya, sino ang impyerno? Maaari mong subukang tanungin si Old Quinlan upang makita kung siya ay maglakas loob na sabihin sa iyo. Tila ngumiti si Kyle sa kabilang panig ng telepono, ngunit hindi man lang siya naglakas loob na gumawa ng tunog. Hindi mahalaga kung gaano kaloko si Carl, alam niya na naglalaro lang siya ngayon. Walang pakialam si Harvey sa parehong mga kamay sa kanyang likuran, nagpadala ako ng ilang nasugatan sa Edward Hospital. Hindi lamang sa hindi mo sila tinatrato, ngunit ikaw ay nagbulag-bulagan at hindi nag-aalala dito. Kapag nais kong umalis, hiniling mo ring putulin ang isa sa aking mga kamay at isa sa aking mga binti. Ayon sa aking karaniwang estilo ng paggawa ng mga bagay, ikaw ang pamilyang Quinlan, ay kailangang pretuhin ang buong nayon sa hapunan bukas. Ngunit tatanggalin ko lang ang isang kamay at isang paa mo alang-alang sa kay Old Quinlan. May problema ka ba dyan?
Hindi mahalaga kung ang tunog ni Harvey ay walang malasakit o nagbibiro siya, palaging hindi ito mapag-aalinlangan. Walang mag-aakala na si Harvey ay walang pakialam sa sandaling ito. Old Quinlan, ano ang pagkakakilanlan ng bastard na ito? Nagpapakitang gilas lang siya gamit ang kanyang malakas na koneksyon at nagbabanta sa mga tao. Tumingin lang siya sa pamilyang Quinlan mula sa Georgia. Papatayin natin siya. Nagalit si Ashley sa sandaling ito. Hindi niya inakala na hindi nila ma-overpower si Harvey kasama ang lakas ng pamilyang Quinlan mula sa Georgia at pamilyang Judd mula sa Wolstein. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Carl. Si Kyle na nagpadala sa kanya ng isang mensahe gamit ang telepono ng ibang tao, kinuha ni Kyle ang kanyang telepono at sinulyapan ito. Ang susunod na sandali, biglang nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ito ay literal na naging map-atla bilang papel. Kabanata 1380. Sa susunod na sandali, si Carl Quinlan ay nagpupumilit na bumangon, at tumingin kay Harvey, "Pasensya na, ako. Mali ako," sabi ni Carl, humihingi ng tawad sa sulok ng kanyang bibig. Siya ay mali. Si Ashley Judd at ang iba pa ay halos natakot matapos itong marinig. Lahat sila ay nagulat. Anong uri ng isang tao si Carl Quinlan? Ang nasabing bata ay mayaman na pangalawang henerasyon at dapat nayapakan ang maraming tao pagkatapos ng pagpunta sa Buckwood para lamang maglaro ng ilang araw. Gayunpaman, sa sandaling ito, maaari lamang siyang lumuhad sa harap ni Harvey. Ang taong ito na may apelyidong York ay talagang nagkaroon ng isang mahusay na background. Si Ashley, na labis na mapagmataas, ay naging medyo nababalisa sa sandaling ito. Napagtanto mo na ba ang iyong mga pagkakamali? Sa pagtingin kay Carl, na nakaluhod sa lupa sa sandaling ito, sinabi ni Harvey na walang pakialam, "Sisirain ko ang iyong binti, okay ka ba doon?" Nanginginig si Carl matapos itong marinig. Nagpakita siya ng isang ekspresyon kahit na mas masahol pa kaysa sa pag-iyak. Gayunpaman, nakikita ng lahat na malapit ng kagati ni Carl ang kanyang dilaw na ngipin sa ngayon. Isang pangungusap lamang ang natanggap niya na mensahe ngayon. Kung hindi nasisiyahan si Harvey, papatayin siya mismo ni Kyle. Hindi mahulaan ni Carl ang background ni Harvey, ngunit dahil ang kanyang tiyuhin ay natakot kay Harvey, ito ay higit pa sa sapat na patunay upang ipakita na ang taong nasa harap niya ay talagang isang taong may mataas na katayuan. Sa sandaling ito, malakas na nagpakita si Carl ng isang mapagpakumbabang ngiti. "Pasensya na, mali ako, hindi ako dapat mapang-api. Hindi ako dapat magpapakitang gilas sa iba gamit ang aking mga koneksyon. Maaari mong masira ang aking binti para sa aking sariling kabutihan. Talagang kumbinsido ako, mabuti yan." Sinulyapan ni Harvey si Marcus. Humakbang si Marcus at sinira ang kaliwang kamay at paa ni Carl. Sinabi na niya na nais na niyang putulin ang kamay at paa kay Harvey. Kaya, paano maawa si Harvey ngayon? Di nagtagal, dinala ni na Harvey at Marcus ang mga nasugatang inspector sa gate ng ospital. Kahit na ang mapagmataas at dominanteng si Ashley ay hindi na napigilan ang mga ito sa prosesong ito. Sa labas, maraming mga ambulansya mula sa Nyinghi Hospital ang dumating at nagmadali na kinuha ang mga nasugatan. Dahan-daang nawala sina Harvey at Marcus sa pinangyarihan. Nang makita si Harvey, na nawala, si Carl ay muling nanginginig ang buong katawan. Nagdial lang siya ng telepono pagkatapos ng ilang minuto ang lumipas. "Uncle, nagagalit ako sa kanya. Ano ang background ng brat na iyon? Maaari ba na siya ang maalamat na si Prince York? Kung hindi, bakit ako dapat yumuko sa kanya?" Si Carl ay isang bata at mayaman din na pangalawang henerasyon. Kailan pa siya kailangang magdusa sa ganoong bagay? Kung hindi ito para sa mensahe ni Kyle, hindi na niya mapigilan ngayon. Walang pakialam si Kyle, "Hindi ako makikipag-usap tungkol sa iba pang mga bagay." Siya ay kilalang opisyal bilang konsultant ng gobyerno ng Buckwood. Konsultant lang siya. Ano ngayon? Maaari rin nating ma-overpower si Yoel Graham, hayaan ang konsultant na inupahan niya. Hinawakan ni Carl ang kanyang mga ngipin, walang pakialam si Kyle. "Kung mayroon kang oras, pumunta at panuurin ang balita ngayong gabi."
Tingnan at napatay sina Cam Lee at Rick John. Sa oras na iyon, dapat kang magpasalamat na ang taong ito ay handang bigyan ako ng pabor. Kung hindi, namatay ka ng walang kabuluhan. Walang sinuman sa buong pamilyang Quinlan ang maghihiganti sa iyo. Nang inig si Carl nang marinig niya ang mga salitang iyon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at sinuri ito pagkatapos mag-hang up. Pagkatapos, nakita niya ang balita tungkol sa pagkamatay ng batang kinatawan ng Star Chable. Natigilan si Carl, bagaman hindi ito partikular na sinabi ng kanyang tiyuhin, sinabi sa kanya ng kanyang pakiramdam na si Cam Lee ay talagang namatay sa mga kamay ni Harvey. Samantala, sa kabisera ng tatlong hilagang lalawigan, sa resplendently built bathhouse, ang isang tao na may mukha na makasalanan ay nanunood ng balita sa TV na may matinding ekspresyon.